Hi guys, this is Ben. 5:30 ng umaga na ako gumising para mas maaga ako mapag-prepare ng planggana dahil marami nga kami pipitasin ngayon. So hindi naman ako naliligo talaga ng umaga kasi medyo malamig na yung panahon ngayon. Kaya gabi talaga ako naliligo, kaya pagising ko sa umaga, nagbibihis na lang talaga ako. Kaya dito makikita nyo na doble-doble na yung suot kong medyas dahil nga sobrang lamig na ng February. Lalong-lalo na yung mga suot kong long sleeve, makapal na rin yan. Tapos magsusuot pa ako ng jacket, tapos susuotan ko pa ng chukki. Mahirap kasi dito pag tuwing winter talaga, kailangan talaga balot na balot talaga yung buong katawan mo. Mayroon kasi pasukin ng lamig. Kaya kailangan pag lumabas ka talaga, balot na balot ka na talaga. Mayroon kasi pag pinasok ng lamig yung tenga mo, tsaka yung paa mo, maninigas talaga. Yung parang tinutusok ng karayom. Sa umaga lang naman talaga yung pinakamalamig. Pero pagdating naman talaga ng tanghali, hindi naman talaga gaano malamig na. Kaya agaran ko na agad kinuha yung kurma dito na malaki para kumuha ko ng planggana sa harapan. Dahil dito ko nga nalagay yung kurma sa likod dahil dito nga kami nagpitas nung isang araw. Kaya napansin ko rin dito na parang mabilis ng limiwanag. Ganito talaga pagpasok talaga ng February, mabilis ng limiwanag yung umaga. Hindi katulad din nakaraang buwan na matagal talagang limiwanag. Bali 5:40 pa lang ng umaga dito na kinukuha ko yung mga planggana. Bali 2 house lang yung pipitasan namin ngayong araw dahil pansin ko nga na parang napakarami na naman yung bunga. Sigurado aabutin na naman kami ng tanghali dito. Kaya hindi na ako gumamit dito ng kurma, na nakatayo na lang ako kasi pansin ko hanggang alas 11 o alas 10 lang kami dito pag natapos kami. Kasi ilang oras din kami nagpipitas sa isang house, umaabot din ng 2 oras sa sobrang dami pa naman ng bunga. Kaya pag gusto ko rin magkurma, nagkukurma din talaga ako, pero mas nakakangawit din pag nakaupo talaga, lalong-lalo na pag kaliwat kanan yung tingin mo, nakakangawit din sa leg. Kaya mas gusto ko rin minsan na nagpipitas nakatayo talaga. Mas komportable din minsan pag nagpipitas ka na nakatayo kasi yung ibang bunga nagtatago, hindi namin nakikita eh. Lalong-lalo na yung mga tinanim na iba, salisi talaga na hindi mo talaga makikita pag nakaupo ka. Dito kasi sa number 7 eh, mataas talaga dito yung tanim, hindi katulad sa number 1 tsaka sa number 2 na mababa lang talaga yung mga tanim dito. Kaya pag umupo ka dito, hindi mo talaga makikita yung ibabaw. Tsaka hindi rin naiiwasan yung mga gatong senaryo, yung naiiwan namin sa kabilang side, hindi namin nakikita kasi nga yung iba talagang nagtatago talaga, natatakpan ng dahon, kaya hindi namin nakikita. Kaya ang ginagawa namin, nilulusot na lang ulit namin para kunin. Kaya kasi sayang din pag binalikan namin yan, sobrang lambot na. Kaya kailangan talaga pag nagpitas talaga, kailangan tignan talaga mabuti kasi ayan talaga yung palagi nangyayari na meron talaga kami naiiwanan na bunga. Kakapitas lang namin kahapon dito sa number 6, tignan nyo, may bunga na agad. Halos ilang piraso din yung nakuha namin dito, halos umabot din ng 19 piraso. Bali kasama na rin dito yung number 1, yung tiyangi na pinitasan namin kasi ilang araw na kami hindi nagpipitas sa tiyangi kasi isang piraso lang din naman yung tanim doon sa number 1 sa tiyangi. Kaya pinitasan na rin namin yung tiyangi ngayong araw. Bali ito lang yung napitas namin sa Suryang, 19 piraso. Grabe, sobrang hazard talaga ngayong araw. Kaya grabe talaga yung ginawa na ngayong araw na ganyan na halos araw-araw na ganyan na yung ginagawa namin. Ganyan yung makikita nyo sa araw-araw na ginagawa ko. Wala pa yan yung nagpapaking ako sa gabi. Kasi madalas yan pag marami na talagang bunga, nagpapaking na rin ako nyan sa gabi. Bali 3 na kami magpapaking yan. Lalong-lalo na pag sobrang dami ng bunga. Kaya pagkatapos namin magpitas dito, iniipon ko muna lahat yan sa gitna. Kasi sa gitna ako dinadaan yung kurma. Dali sa dulo muna ako magsisimula papunta sa unahan para isang balikan lang, para wala akong maiwanan. Kasi isa rin to sa mga problema ko pag nag-aakot ako, madalas talaga meron talaga akong naiiwanan, 2 o 1, lalo na pag marami talagang bunga. Pag nakakatatlong balik ako, hindi ko talaga maiwasan yung ganyan na meron talagang naiiwanan. Kaya ngayon dino-double check ko na talaga, binabalikan ko pagkatapos ko mag-akot, binabalikan ko ulit yung house kung meron talaga akong naiwanan. Mahirap talaga lalong-lalo na pag gabi talaga na marami talagang bunga na nagpipitas kami. Ayan yung pinakamahirap kasi yung iba talaga hindi talaga nalalagay sa gitna, yung iba nasa gilid. Kaya pagkabalik ko galing break time, pumunta na ako dito sa number 3. Mag-iipari daw ako mag-isa. Bali iba naman yung ipari na gagawin ko ngayon. Hindi yung tatanggalin ko yung mga patay na bulaklak. Bali tatanggalin ko dito yung mga nakalaylay sa harap ng bunga ng strawberry. Kasi para mas mabilis daw lumago yung bunga ng strawberry. Bali dito pala sa number 3, ito yung sinasabi ko sa inyo nakaraan na nagtanim kami na pinagsama yung tiyangi tsaka suryang. Bali mas marami yung suryang dito kaysa tiyangi. Pansin nyo dito na parang lumalaki na yung mga bunga ng mga strawberry at yung mga puno. Kaya pagkalagitnaan ng mga February, magsisimula na yan na marami na rin yung bunga dito sa number 3. Ito kasi yung pinakamas malala na marami namatay no nakaraan. Kaya tinaniman namin ng bago, tapos ngayon ito na siya, nabuhay na yung mga tinanim namin, 'di ba? Ilang linggo lang yung nakalipas, nabuhay na sila. Hindi na naubos na yung mga pesteng uod na yan kasi halos lahat talaga dito ubos talaga to, yung tinanggal namin yung mga patay dito. Bale ito na lang talaga yung tiyangi tsaka yung number 1 tsaka number 3. Sa number 3 pinagsama lang talaga dito yung tiyangi tsaka suryang sa tanim kasi nga wala na talaga mapagtaniman ng tiyangi kasi puno na sa number 1.